Yo guys, is a demo for the G-Connect V3.5, no? So ito na yung hybrid version ni G-Connect na pwede siyang local CSV yung gamitin nyo or directly sa controller kayo kukuha via API. So yung purpose naman ng local CSV, kaya may local CSV pa rin, kasi for those na Omada users, pwede nilang gamitin yung template ni Omada para makakreate sila ng macro for the automation. Yung mga naka-Omada naman is pwede na nilang gamitin yung API so that hindi na nila kailang i-download yun or export yung CSV file. Automatically yung application nakakonect na sa controller. So ayan, a quick demo lang for the local. As is pa rin, punta kayo dun sa controller ninyo and then global view, punta kayo sa settings, tapos ayun pa rin, export data, select nyo yung voucher code, CSV format, and then piliin nyo lang yung portal na kung saan yung for voucher wifi nyo na portal. So depende sa inyo, no, kung naka all sites, pero yun sa akin specific lang. And then export, kaya mada-download nyo na yung full list of voucher codes ninyo. So sa akin naka-download na dito sa download folder ko. So ganun pa rin, dadalhin nyo siya dun sa raw CSV na folder. So yung sa akin, hindi ko pa na-download ito. So yan, download ko lang. Hindi ko pa pala na-download to. Ayan, medyo fast forward lang natin dito na part. Ayan, so downloaded na. Ito dalhin ko lang sa desktop mismo kasi naka virtual machine ako, para yung path niya is nasa virtual machine mismo. Ayan, lipat ko lang and then pwede nyo nang i-extract dito. Ayan, fast forward lang natin dito na part. So ayan, fully extracted na yung application, no? So tulad nung V3, kailangan natin yung tatlong files, no? Yung API key, service account, tsaka yung webhook URL natin. So sa akin, kukunin ko na sa previous files ko para hindi na ako mag-setup. Ibigay ko na lang yung link kung paano i-setup yung o paano i-obtain yung API key, yung service account, tsaka yung webhook URL sa MacroDroid. So yun, MD URL pala. So copy. Actually nandito na yung iba sa test files ko. Ayan, tapos kunin ko na rin yung CSV na dinownload ko dun sa portal. Ito yung pang local setup. Actually same lang to ng V3. Yung V3.5 same lang ng V3, nadagdag lang yung API setup kasi yung sa mga Omada users, para direct na sa controller yung pag kuha ng vouchers, hindi na magda-download ng CSV file. So sige, so ito kunin ko na tong tatlo, lipat ko dun sa dinownload ko na yung fresh copy ng G-Connect V3.5, and then drop ko lang dito sa app na folder. Overwrite mo yung 2 files kasi wala naman yung service account by default, 2 files lang. Tapos so yun, andyan na yung mga required files natin to run the application. So launch na natin yung application. Ayan, so yan 3.5 na. So yung first natin na gagawin, of course wala pa yung CSV file. Pag nira natin yan, ayan,
kasi walang API, wala pa yung API natin, wala rin yung raw CSV natin. So unahin muna natin yung pang local setup. So kunin ko lang dito sa test files ulit yung dinownload ko. Ito na yung CSV file from Omada controller. So yun, lagay lang natin dito sa tulad ng V3, lagay natin sa raw CSV. Ayan, so may voucher na tayo. Run natin ulit yung run initial config. Ito yung gagawa ng macro based dun sa voucher list mo. So yan, run natin. Ayan, nag-succeed na siya kasi may file na nakita. Ayan. So kung ano yung mga amounts na meron ka dyan, siya na yung mag-organize and then i-base niya sa amounts mo kung ano yung gagawin niyang macro. Yung sa pricing, siya na yung magsisegregate. So yan, itong part na to, ito yung paggawa niya ng macro. So meron akong 1, 4, 8, 12, 16, 25. Kasi isa-scan niya yung CSV file, ano yung laman. Meron akong 44. And by the way pala, up to 9 unique pricing yung pwede dito. 9 lang maximum. Ayan. So magawa siya ng backup dun sa mga crucial files. And then yan, nakagawa na siya ng macro. Ayan, lalabas ganyan dapat. So yung gagawin ko na lang is, actually hindi pa naka-login yung ko dito, yung Gmail. So ayan, copyhin ko lang yung link, lagay ko dito sa Gmail. Pwede naman yan pag naka-share na yan. So nasa Gmail ko na siya. Tapos naka-project yung Android ko dito. Ayan sa screen para makita natin. So ayan, launch ko lang yung MacroDroid. Tapos punta ko sa import. Tapos naka-shared na yan So nandito yan dapat sa shared. September, ayan, ito yung latest, 2:29 PM September 28. So ito yung i-import ko. Ayan. Wala, hindi yata siya ito siya desktop. Ayan, hide ko lang yung iba. So ayan, naka-desktop 3.5.0. So ayan, so initially wala pang wala pang voucher codes yan. Wala pang laman. Ayan. So gagawin mo is i-run mo ulit yung ito yung pang sync niya. So yung requirement dyan, dapat meron ka ng nakuha mo na yung MD URL mo dito. Ayan, ito. Kunin mo lang to, copy. Hindi ko alam kung ito pa rin yung sa akin So palitan mo lang kung hindi siya same sa put MD URL na file. Baka nagbago na kasi magbabago yun, depende sa device. Ayan, yung pa rin pala. So ayan, same pa rin. So as is lang. Okay, so tingnan natin kung magsisynchronize yung natin, yung voucher natin. So check natin, wala pang voucher, back lang natin, then extract. Ayan, so ngayon kinukuha niya na yung laman. Ayan, tapos
tapos na siya. So, dapat G-Connect vouchers uploaded. ayun. So, pag check natin ulit, ayan, may laman na. Diyan na yung mga voucher codes natin. So, meaning, pwede na natin gamitin to for automation. Sisend ka na lang ng GCash for testing. Pero hindi ko muna iti-test ito. Puproceed tayo dun sa API naman na setup. So, i-disable ko lang to. Tapos, rename ko lang ng ito yung local. Para hindi ma-overwrite or para ma-export natin yung isa. So, yung local. So, gawa ulit ako ng API naman na version. So, sa API naman, yung gagawin nyo, punta kayo ng controller. Dito naman kayo, settings pa rin. Tapos, dito kayo sa platform integration. Actually, meron naman tayong video nito. Ililink ko na lang kung paano kunin yung mga kailangan na credentials para magamit mo yung API. So, eto siya. For the API, you need the interface access address URL, and then Omada ID, site ID, client secret. So, dito mo siya ilalagay sa tatay dun sa app. Tapos, meron ditong creds. Tapos, edit nyo lang sa notepad. Ayan. So, makikita nyo naman kung saan nyo ilalagay. Interface access URL. Omada ID. Site ID. So, gagawin nyo lang. Copy-paste nyo lang siya. Copy-paste nyo lang siya. So, copy. Ay, mali. Tapos, yun. Ayan. For example, ito yung address. Paste natin dyan. Tapos, palitan ko kaya to para mabilis. Tapos, Omada ID, copy. Ayaw mag-highlight. Automatic. Tapos, site ID. Ito medyo maraming isi-setup. 5 credentials. Pero, once na na-setup nyo naman yan, hindi nyo na kailangan mag-download ng diretso na siya connect sa controller nyo. Yan, client secret. So, link ko yung paano ma-obtain to link. Lagay ko lang yung link sa description. So, yan, pagkatapos, ayan, provide nyo na, save nyo lang. Tapos, yan, close. So, ngayon, pag nira natin ulit yung application, API kasi yung naka-prio. So, dapat gagawa ulit siya ng macro. Eto, yung macro naman na to i-source from the API na. So, ayan, makikita nyo. Nakalalabas yung API. So, ayan. From the controller, fetching new voucher list from your controller. So, direct na siya. So, ganun pa rin yung ginagawa niya, no? Ang pinagkaiba lang yung source natin. Instead of local CSV, direct na siya sa controller. So, ayan. Ito yung first natin na gawa. Naka-local siya. So, yun pa rin. Ko na lang. Siguro to na part, i-fast forward ko na lang kasi same din to na mga vouchers eh. Magkaiba lang yung means of obtaining the file. So, yan. Ayan, open ulit mag-open ulit siya ng browser. Ayan. Ito, nasa loob kasi ako ng virtual machine kaya hindi naka-login. So, dito ako sa labas ng virtual machine. Pipaste ko lang dun sa browser na meron. Naka-login yung ko. So, 2:37 PM. So, gagawin ko, yan naman yung i-import. 2:37 PM. So, ayan. 2:37. So, ito yung bago. So, ayan. Papasok to kasi naka-rename na yung isa. Ayan ko lang dito. Ayan. So, ayan. I-ko lang star para makita natin.
So yung naka-local, ito naman yung API. Ayan, API naman to. Via API yung pangalanan natin. Ayan, pero the same lang yan. Magkaiba lang yung source. So, ayan naman. So, pag sync naman, diretso, ganun pa rin. Ayan. So, tingnan natin, no, yung Chrome API. Wala pang laman. So, ililink ko lang sa description yung mga required credentials and files, no. Yung API key, service account, MD, or yung webhook URL natin, kung paano kunin, and then yung test file or yung template ng UMADA para magamit ng mga non-UMADA controller na users. So, ayan, na-upload na siya. Wait. Saan ba pumasok siya? Ayan. Ayan, nagkaroon yata tayo ng problems. Ito yung restriction ni Google ngayon na pag masyado kang maraming call dun sa API, nag-error siya. So, makikita niyo, we're sorry. Actually, tama naman yung ginawa natin. Pero yan, akala niya kasi may automated na mga parang programs na kumukuha ng nagko-call ng API. So, ayan yung bagong restriction ni Google. Nakadalawang call na kasi tayo. May fix naman yan. Kailangan mo lang i-refresh yung API mo na gamit. But separate video na lang. So, ayan. I-clear ko lang to. So, anyways, napagana naman natin yung local, no? So, yung local na lang muna yung gamitin natin. Itong isa. So, itong API, disable. Enable natin yung sa local. And then, i-test natin sa Gcash. So, meron akong Gcash dito. Ay, meron. So, ayan. So, gagawin natin. Hide ko lang yung isa. Send tayo ng amount, no? New Wi-Fi voucher request received. Ayun. So, na-receive niya. Dapat meron din siyang magsisend siya ng SMS supposedly. Okay. Alam ko na bakit. May nakalimutan tayong step. Sa recent pala na macro, medyo mahigpit na rin. Kailangan mong i-refresh yung SIM card na gagamitin. So, I think dito tayo sumabit. Yan, magre-retry yan. So, ang hindi ko nagawa dito is dapat ni-refresh or ni-register ko muna yung yung SIM card na gagamitin. So, for example, tayin-tayin mo lang natin kasi nag-a-attempt yan ng 5 times. Mag-a-attempt yan ng 5 times bago tuluyang mag-fail. Pero nag-attempt na yan mag-send ng voucher. Ayan, makikita nyo yung 4 na bawasan. May asterisk na 3. Hindi lang na-send dahil yun nga, hindi natin na-register yung yung SIM card na gagamitin. So, supposedly, pupunta tayo dito sa send SMS action. Ito yung first, ito yung piso. Dito tayo sa dapat. Sige, try natin tong Ayan, punta mo yung for example dito sa piso, pipunditin mo yung SIM card na gagamitin. Kahit may nakalagay, hindi pa registered yan. Kailangan mo parang i-select ulit. And then dito sa 4, ayun, nag-fail na yata. Natapos na yung retry. Ayan. So, ayan, makikita nyo naka-italics na yung send SMS kasi na-select na natin yung SIM card. So, ayun, ulitin lang natin. Ayan, giving up on SMS na. Hindi na 5 times tama. So, ulitin natin. Mag-send tayo ng ibang amount. Ayan, putik na yan. Ayan. So, piso naman yung send natin. Para hindi redundant, no?
natin ulit. Na-register na natin yung SMS. Wait lang. Send. Tingnan natin yung taas. Ibang amount naman. Nakalimutan ko yun. Yes. Piso. New Wi-Fi voucher request received. Ayan. Acknowledge naman. Ayan. So, ayan o. Kita mo na may piso. Masyadong mabilis eh. Ayan. Ayan pala. Na-late yung notification. Pero dito na siya. Ayan. Ayan. Piso na amount. So, ayan. Automation. Gumagana yung automation natin. So, tingnan natin dito. Ayan. Yung piso na bawasan. Nagiging asterisk siya. So, ayan. So, working naman. So, that's it, no? For the automation. Yung third button, itry na rin natin. Yung print vouchers. Sa version 3.5 dapat gagana pa rin siya. Ayan. Ayan, allow access. Ayan, dapat so yan, ito naman yung custom printout. Pag gusto nyong mag-print naman ng actual vouchers para ibigay dun sa mga customers. Nakabukod dun sa mga vouchers na for automation. Ibang naman to para hindi sila mag-overlap. Ibang list naman to. So yun. So may mga videos tayo sa YouTube na kung paano i-customize yung like gusto nyo palitan yung logo, yung Wi-Fi QR, ayan, meron tayo. And then pwede kayo mag-message sa FB page natin pag may mga concerns kasi nga medyo technical to, hindi siya recommended for yung mga hindi non-techie users. So ayan lang. This is it for G-Connect version 3.5. Thank you very much and see you sa mga next videos. Bye-bye.